Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Hi, ako si Aljun, 27 years old. Kung titingnan mo ang buhay ko ngayon, masasabi kong maayos na siya. Stable na ang trabaho ko. Hindi na ako nag-aalala kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. Masasabi kong financially stable na ako. Pero hindi ganito ang buhay ko noon. May mga parte ng nakaraan ko na hanggang ngayon hirap pa rin akong ikwento. Pero siguro, oras na para sabihin ko na. 17 years old lang ako nang mapasok ako sa pagiging callboy. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil pangarap ko, kundi dahil pakiramdam ko. Wala na akong ibang pagpipilian. Lumaki naman akong kumpleto ang pamilya. May nanay, may tatay, may mga kapatid. Pero kahit kumpleto kami, pakiramdam ko, hindi naging buo ang pamilya namin. Palaging problema ang pera. Si mama, nalulong sa sugal. Si papa naman, halos gabi-gabi umuuwi na lasing. At kapag nagsama ang alak at problema sa pera, alam mo na ang kasunod. Halos araw-araw may sigawasan. Halos gabi-gabi may iyakan. May mga gabing nagigising kami dahil sa murahan. May mga pagkakataong may binabasag na gamit. At bilang bata, wala akong magawa kundi makinig. Magkunwaring tulog at umasang matatapos din ang lahat. Pero hindi natapos. Habang tumatagal, lalo lang lumalala. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng ate ko. Lumayas siya. Pinili niyang umalis kaysa araw-araw niyang maranasan ang parehong gulo. Hindi ko siya masisisi. Maya-maya, ganun din ang kuya ko. Nag-asawa siya at tuluyan ng umalis. Unti-unti, nabawasan ang mga tao sa bahay hanggang sa ako na lang ang naiwan. Ako ang bunso. At habang lumalaki ako, pakiramdam ko, ako na lang ang naiwan sa isang bahay na punong-puno ng sigawan, problema, at katahimikang mas masakit pa sa ingay. Hindi ko na alam kung nasaan ang mga kapatid ko noon. Ang huling balita ko sa ate ko, may sarili na rin siyang pamilya. At ako, naiwan para harapin ang realidad na hindi ko naman piniling maranasan. Isang araw, bigla na lang nawala si mama. Walang paalam, walang iniwang sulat, walang paliwanag. Ang sabi na lang ng mga kapitbahay, sumama raw siya sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang alam ko, hindi na siya bumalik. Pagkatapos nun, mas lalo namang nalugmok si Papa. Halos araw-araw na siyang umiinom. Hanggang sa nagsimula na rin siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Isang araw, dumating ang mga pulis. Doon siya inaresto. At tuluyan siyang nakulong. Sa loob lang ng ilang buwan, nawala ang nanay ko, nakulong ang tatay ko, at naiwan akong mag-isa. 17 years old lang ako noon. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong. Habang ako'y naguguluhan, patuloy namang dumarating ang mga problema. Tambak na ang utang namin sa renta. Naputulan na kami ng tubig. Malapit na ring putulan ng kuryente. Hanggang sa isang araw, pinalayas na rin ako sa inuupahan naming bahay. Bit-bit ko lang ang ilang gamit na kasya sa isang bag
At doon ko unang naranasan ang walang matatawag na tahanan. Nagpalaboy-laboy ako sa mga kalsada ng Tondo, kung saan abutan ng gabi. Doon ako natutulog, kung saan may makakain. Doon ako nagpapasalamat. Wala akong kamag-anak na pwedeng takbuhan. Ang pamilya ni na mama at papa ay nasa Mindoro. At sa totoo lang, hindi ko rin sila kilala. Kaya sa edad na 17, mag-isa kong hinarap ang mundong hindi man lang ako pinaghandaan. Dahil sa sobrang desperado ko, para meron akong pera na pangkain, doon na ako nagsimula sa pagiging call boy. Una kong naging client ay ang mga bakla na nasa parlor. Tuwing gabi, dumadaan ako sa mga parlor para mag-alok sa mga bakla. Kapag subo lang, 500 pesos, pero kapag meron kasamang bembang, 1,500. 200 lang budget ko. Okay lang ba? Subo lang naman, sabi ng kachat ko sa G.app. Naku, sir, X, 500 yung rate ko. Isang subo na yun hanggang labasan. Wala nang mabibili ang 200 di mo. Reply ko. Naghahanap ako ng booking sa Gtuldok app at sobrang babarat ng mga bading dun. Gusto ng bembang at subo, pero wala naman pambayad. Grabe, ang mahal naman. Ano ba yung ratbu mo? Kinto. Sabi niya. Kung wala kang pambayad, wag ka nang maghanap. Sabi ko tapos I blocked him. Nakatambay ako dito sa labas ng inuupahan kong apartment sa Tondo. Nagbabaka sakaling may makuhang booking sa G-app. Tahimik ang paligid. Paminsan-minsan may dumadaang tricycle at mga taong pauwi na galing trabaho. Hawak ko ang phone ko, paulit-ulit na nagre-refresh. Hanggang sa meron nagmesaga sa akin ulit. Game ka ba? Dalawa kami ng partner ko, top kami. Sabi niya. 2,500 ang rate ko kapag dalawa. Sagot ko. Walang problema sa bayad. Pero ikaw yung bottom namin. Payag ka ba? Tanong niya. Basta safe lang po. Sabi ko. Sige, pero send ka nga ng picture mo muna. Sabi niya. Tapos nag-send ako ng picture. Nag-send ako ng picture ko sa kanila agad. Halos ilang minuto na hindi siya nag-reply. Akala ko pass na siya. Hanggang sa nag-reply ulit siya. You look so good and young. Ano game ka? Sabi niya. Game naman po. Sagot ko, tapos nag-send na siya ng address. Sila nagbayad ng angkas ko papunta sa place nila. Pagdating ko sa address, isang kondo. Sinundo ako ng lalaki sa lobby. Tahimik lang kaming naglakad papunta sa elevator hanggang makarating sa unit niya. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na agad, matanda na siya. Guro nasa 35 or higit pa. Sa isip-isip ko, medyo nandidiri ako. Marami siyang pimple sa muka. Kahit maputi siya, hindi ko pa rin maiwasang mandiri. Pero wala naman akong choice. Pera rin to. At sa totoo lang, 200 na lang ang laman ng bulsa ko. Kung wala akong makuhang booking ngayong gabi, wala akong kakainin bukas. Pagpasok namin sa kondo niya, nakita ko agad yung lalaking nakaupo sa sopa. Mataba, nakasando, nakatingin agad sa akin mula ulo hanggang paa. Parang bigla akong kinabahan. Mas lalo akong nandidiri. Hindi lang sa itsura nila, kundi sa sitwasyon. Parang gusto ko na umatras. Parang gusto ko na lang sabihin na, pass na ako. Pero hindi ko magawa. Kasi alam ko sa sarili ko kung bakit ako nandito. Huminga ako ng malalim, pilit kong nilulunok yung kaba at tiri na nararamdaman ko. Tapos pumasok na kami sa kwarto. Malamig ang aircon at pinahigaan na nila ako at doon na naganap. Halos maiyak ako sa sakit at pagkatapos nun. Binayaran nila ako ng 2,500 pero dinagdagan nila ng 500 kasi nag-i-enjoy daw sila sa ginawa ko. Naghuhugas ako sa banyo bago ako lumabas ng unit nila. Paulit-ulit kong binuhusan ng tubig ang mukha ko. Parang gusto kong tanggalin lahat ng nangyari. Pero alam kong hindi naman ganun kadali. Paglabas ko ng building, diretso akong naglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglalakad lang ako sa kalsada. At doon, hindi ko na napigilan. Napaiyak ako. Hindi dapat ganito yung buhay ko.
Bulong ko sa sarili ko habang pinupunasan yung luha ko. Dapat nag-aaral ako. Dapat may pangarap akong hinahabol. Hindi ganito. Napahinto ako, saglit, yumuko, at napahawak sa ulo ko. Hindi dapat ako napupunta sa ganitong sitwasyon. Nagagalit ako sa mga magulang ko. Sana, hindi na lang nila ako pinanganak. Hindi na lang nila ako dinala sa mundo na to. Napakamalas ko dahil napunta ako sa magulang at pamilya na walang kwenta. Pero dahil pariwaran naman na ang buhay ko, sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay ko. Sisiguraduhin kong aangat ako kahit pag gumawa ako ng masama para mabuhay. Gusto ba ninyo marinig ang buong kwento? Nasa YouTube ang buong kwento. Check the comment section and click the link para mapunta ka sa YouTube. Nagpatuloy ako sa ginagawa kong trabaho kahit labag sa loob ko. Wala akong ibang alam na paraan para kumita kaya dito sa trabahong ito, ako kumapit. Yung mga kinikita ko sa mga booking, hindi ko lang basta ginagastos. Ginagamit ko rin para ayusin ang sarili ko. Nag-enroll ako sa gym para mas gumanda ang katawan ko. Sinimulan ko ring alagaan ang balat ko. Bumili ng mga skincare kahit minsan kapos na ako. Iniisip ko, kung ito na ang buhay na meron ako, kailangan kong galingan. Kailangan kong pagandahin ang sarili ko. Kasi ito na lang ang puhunan ko. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong diploma. Wala akong ibang skill na maipagmamalaki. Kaya pinilit kong gawing trabaho ang sarili ko. Ang katawan ko, ang itsura ko, ang lahat ng meron ako. Masakit tanggapin, pero ito lang ang paraan na alam ko para mabuhay. Kung ito ang laban ko, sisiguraduhin kong hindi ako basta-basta matatalo. Dahil sa pag-gym at pag-aalaga ko sa sarili ko, kahit papaano, nagbunga rin ang lahat ng hirap ko. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa akin. At kasabay nun, tumaas din ang rate ko. Hindi na lang basta kung sino-sino ang kumukuha sa akin. Hindi na lang putyo-putyo. Mas naging class na. May mga business owner. May mga may kaya. Yung tipong hindi na tumatawad at kayang bayaran kung ano yung halaga ko. At sa bawat booking, mas lalo kong nararamdaman yung realidad ng buhay ko. Habang mas gumaganda yung panlabas ko, parang mas lalo namang nawawala yung totoong ako sa loob. Pero wala eh. Ito yung mundong pinasok ko. At habang nandito ako, kailangan kong panindigan. Kailangan kong galingan dahil wala akong ibang aasahan. Kailangan kong maging worth it sa presyong itinataas ko. Habang tumatagal, nagkakaedad na rin ako. Parang kahapon lang 17 ako. Now, 21 na ako. As naging matured yung mukha ko, mas naging defined yung facial features ko. At mas lalo akong gumawa po. Mas lalo akong napapansin. Mas lalo akong hinahanap. Dumating sa punto na hindi na ako ang naghahabol ng booking. Sila na ang kusang lumalapit sa akin. At sa bawat araw na lumimipas, mas lalo kong naiintindihan. Hindi lang pala katawan ang binibenta ko. Pati yung kabataan ko. Yung sarili ko. At habang tumataas ang halaga ko sa mata ng iba, may kapalit din pala yun na hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaki ang kita ko. Unti-unti, umayos na ang buhay ko. Hindi man biglaan, pero ramdam ko ang pagbabago. Kahit papaano, nakakaraos na ako araw-araw. May pagkain na, may maayos na tulugan, at hindi na ako kasing desperado tulad ng dati. Pero wala pa akong balak tumigil kasi marami pa akong gustong bilhin. Marami pa akong gustong maabot. Hanggang sa makilala ko si Denmark, isang mayamang business owner. Pamilyado siya, may 2 anak, pero hindi alam ng pamilya niya na bakla siya. Nung una, trabaho lang talaga ang tingin ko kay Denmark. Isa lang siyang customer ko or client. Bembangan lang kapalit ng pera. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagiging close kami. Sobrang bait niya. Minsan nga, kinikita niya lang ako para may makausap. Wala nang iba. Mag-uusap lang kami. Tapos bibigyan niya pa rin ako ng pera. Bakit ang bait mo?
Mahina akong tanong kay Denmark habang nakahiga kami sa kama. Tahimik ang paligid. Nandito kami sa kondo niya. Isa lang ito sa mga kondo niya. What do you mean? Tanong niya. I mean, bakit ang bait mo sa akin? Binibigyan mo ako ng pera kahit wala naman tayong ginagawa. Kahit walang kapalit. Dinadala mo ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Pinapakain mo ako sa mga restaurant na dati hanggang tingin lang ako. Bakit? Sabi ko. Mabait pala ang tingin mo doon? Hindi ko alam. Ganito lang talaga ako kapag gusto kong kasama ang isang tao. Sagot niya. So normal lang pala sa'yo yung ginagawa mo sa akin? Tanong ko. Oo, ganito din naman ako sa mga kaibigan ko at mga taong importante sa akin. Sagot niya. So importante ako sa'yo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Parang binabasa kung ano yung nasa isip ko. Ngumiti siya ng konti bago magsalita. Sa tingin mo ba gagawin ko ito kung hindi? Sagot niya. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Alam mo naman kung anong trabaho ko. Pagiging escort, sabi ko. Sandali siyang natahimik pero hindi nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? In fact, I admire you. You're brave. Alam ko yung kwento mo. At kung ibang tao lang siguro ang nasa sitwasyon mo, baka tuluyan ng naligaw, baka sumuko na. Pero ikaw, lumalaban ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng paraan para mabuhay, para makaahon. Hindi ka nawalan ng pangarap at yon ang pinaka-importante. And honestly, proud ako sa'yo, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong tumingin sa akin ng ganito. Walang paghusga, kundi may respeto. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Medyo na-touch lang ako sa sinabi mo. Walang nagsasabi sa akin yan. Never kong narinig na meron taong proud sa akin. Sabi ko, habang pinupusan ko ang luha ko sa mata ko. Niyakap niya bigla. Well, if no one has told you, you're doing great and just keep going. Kahit minsan pakiramdam mo imposible, hindi ibig sabihin nun na hindi mo kayang maabot. I will never judge you, kahit ano pa ang trabaho mo, kahit ano pa ang ginagawa mo para mabuhay ka. Because your intentions are pure. Hindi ka nananakit ng tao. Hindi ka nanlalamang. Lumalaban ka lang. At hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Kaya wag mong ikahiya kung nasaan ka ngayon. Kasi hindi iyan ang katapusan mo, sabi niya. Mas lalo akong naiyak sa mga sinabi niya. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko na hindi ko mailabas. Pero tuloy-tuloy pa rin yung luha ko. Ngayon ko lang naramdaman yung ganitong care sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng taong tumitingin sa akin ng may paghanga at hindi pandidiri. Pagkatapos ng gabing yun, mas lalo pang naging madalas ang pagkikita namin ni Denmark. Pero ngayon, iba na. Ako na yung nag-aaya sa kanya. Hindi na lang ako naghihintay na siya ang mag-message o magyaya. Ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkita kami. At minsan, ako na rin ang nanlilibre kapag lumalabas kami. Noong una, ayaw pa niya. Halata sa kanya na hindi siya sanay na ako ang gumagastos. Pero mapilit ako, kaya napapapayag ko din siya. Kasi sa totoo lang, ang dami na niyang nagawa para sa akin. At kahit maliit na bagay lang yun kumpara sa lahat ng naibigay niya, gusto ko pa rin iparamdam na kaya ko rin. 35 na si Denmark. Pero kung titignan mo siya, parang nasa early 30s lang. Maalaga sa sarili, maayos manamit. At habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala at mas lalo akong nahuhulog hanggang sa isang araw, bigla na lang hindi nagparamdam si Denver. Walang pasabi, walang kahit anong paliwanag, hindi na nagre-reply sa mga text ko. Hindi rin sinasagot ang mga tawag ko. Pati sa TG niya, wala. Nung una, inisip ko lang na baka busy siya. Baka may inaasikaso lang sa trabaho.
Sanay naman ako na minsan nawawala siya sandali. Pero iba ito. Lumipas ang isang araw, tapos dalawa, hanggang naging isang linggo. Wala pa rin. Parang unti-unting bumibigat yung pakiramdam ko habang tumatagal. Nagsimula na akong mag-isip ng kung ano-ano. May nangyari ba sa kanya? May nagbago ba? O iniwan niya na lang talaga ako ng ganun kadali? Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang hanapin. Pero doon ko lang na-realize, wala pala talaga akong alam tungkol sa kanya. Kunti lang ang alam kong information. Ang alam ko lang, business owner siya. Pamilyado siyang tao at may anak. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Hindi ko kilala ang pamilya niya. Wala akong kahit anong pwedeng puntahan para hanapin siya. At doon ko naramdaman kung gaano ako kaliit sa buhay niya na kahit gaano kami naging kalapit, isang iglap lang, pwede pala siyang mawala na parang hindi ako ang exist sa buhay niya. Sinubukan ko ring tanungin yung taong nag-refer sa akin kay Denver noon, pero wala rin siyang maibigay na sagot. Common friend lang daw sila at hindi masyadong magkakilala. Ibig sabihin, wala talagang nakakaalam kung nasaan siya. O baka, wala talagang gustong magsabi. Napaupo na lang ako, tulala hawak-hawak ang phone ko habang paulit-ulit kong tinitignan yung mga dati naming usapan. Mga simpleng, kumain ka na ba? Mga tawag kapag hindi ako okay. Mga gabing sabay kaming gising, nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Lahat yun, parang biglang naging alaala na lang hanggang sa lumipas ang ilang buwan at tuluyan na noang nawala si Denver sa buhay ko. Wala na talaga. Nasasaktan ako sa pagkawala niya. Sobrang sakit. Kahit ang dami ko nang naranasan na sakit sa buhay ko simula sa pamilya ko at mga karanasan sa mga bagay, masakit pa rin pala kapag may taong nawala sa'yo. Kasi hindi lang pala siya basta taong nakilala ko lang, nagustuhan ko na siya. Nahulog na ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. At mas masakit pa doon, nahulog ako sa taong hindi naman naging akin. Pero wala eh. Kailangan kong tanggapin, kailangan kong mag-move on, kailangan kong magpatuloy kahit hindi ko alam kung saan magsisimula ulit. Kung ano man yung dahilan niya kung bakit bigla na lang siyang nawala. Pinipili kong intindihin kahit wala akong sagot. Pinipili kong tanggapin kahit masakit. Umaasa pa rin ako na sana okay siya, naligtas siya, na masaya siya. Hinding-hindi ko makakalimutan yung kabaitan niya sa akin. Yung mga salitang binigay niya noong panahong hindi ako mabuti sa sarili ko. Mga panahon na nagdududa sa sarili ko. Yung mga panahon na pakiramdam ko, hindi ako kamahal-mahal. Na minsan, may dumating sa buhay ko na hindi nagtagal. Pero totoong naging mabuti sa akin. In life, not everyone who comes into our world is meant to stay. Some people arrive quietly, change something deep inside us, and leave without warning. No explanations, no closure. Just silence. And as painful as that is, it doesn't make what we felt any less real. Sometimes the people who teach us the most about love are the ones we never get to keep. Love isn't always about having someone forever. Sometimes it's about the moments, the late-night conversations, the comfort in silence, the feeling of being seen and understood, even just for a while, and even if it ends, it still mattered. To anyone who has ever been left without answers, your feelings are valid. The confusion, the pain, the what-ifs, they are all part of being human. But don't let someone's absence make you question your worth. And to those who are struggling in life right now, keep going. I know it's exhausting. I know there are days when everything feels heavy, when progress feels invisible, and when giving up seems easier than trying again. But please don't stop. We all have different timelines, different battles, different starting points. So hold on. We will all be successful. As long as we don't give up. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito.
Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.